Kumusta mga brad? Dati nga po isa sa pinakagusto ng mga tao pagdating sa pagmumotor, bomba lang ng bomba hanggang sa madi. Alam nyo na. Isa naman talaga kasi sa pinakamasarap gawin kapag nagmumotor, magpatakbo ng mabilis. Mas mabilis, mas masaya, sabi nga ng iba. Pero alam naman natin lahat na kapag malakas yung pagpiga-piga mo, malakas din po yan sa konsumo. Kung marami kang pera, walang problema. Sige brad, pigain mo pa. Pero kung katulad ka sa akin na wala nang pera, wala pang panggasolina, pisting yawa talaga. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, sa panahon ngayon, pass na muna sa pagbomba-bomba. Sobrang mahal na kasi ng gasolina. Pagdating ng araw ng Martes, magbababa sila ng isa, tapos magtataas sila ng 5. Ang galing talaga. Hindi naman po sa nagre-reklamo ako, pero parang gano'n na nga. Sa sobrang mahal na nga po ng gasolina ngayon, yung ibang mga nakamotor napilitan na lang bumili ng bike, electric scooter, electric cars, at kahit ano na lang, basta electric. Ako din bumili, electric tape. Pero yung iba nga po, mas nagiging matalino na pagdating sa pagpili ng motor or pagbili ng motor. Pass na muna sila sa may mga malalakas na makina. Kasi yung pinipili nila, yung matitipid sa gasolina. Dito nga po sa atin sa Pilipinas, isa sa mga motor na sinasabi nilang sobrang tipid sa gasolina, nandoon daw kay Yamaha. Yung Yamaha Sight 115 daw nila. Na ayon nga po mismo sa claim ni Yamaha, ito daw po ay umaabot ng 129 kilometers per liter. Ganon daw ka-efficient yung Yamaha Sight nila. Pero hindi nga po kumbinsido yung ibang tao doon. Kasi ayon nga po mismo sa mga taong may Yamaha Sight, oo matipid naman daw talaga. Pero yung 129 kilometers per liter na konsumo niya, parang sumobra naman daw yata. Meron kasing nagsabi na yung Honda Wave niya tapos yung Yamaha Sight niya ay halos magkasing parehas lang daw pagdating sa konsumo ng gasolina. Nasa mga around 60 plus to 70 kilometers per liter daw. Pero syempre, kwento niya yon. Yung 129 kilometers per liter naman, kwento din ni Yamaha yon. O diba? Depende lang din talaga siguro sa kwento yon. Ikaw brad, baka may kwento ka dyan. Kwento mo na. Pero ito, hindi to kwento-kwento. Sapagkat meron pong isang motor doon sa Thailand na sobrang tipid din sa gasolina. At ito nga po ay ang Yamaha Fin 115 Fi. Wow! Unang tingin mo nga po sa motor na ito, medyo maguguluhan ka na talaga. Yamaha o Honda? Yes po, kamukha niya kasi yung Honda Wave 125i doon sa Thailand. At isa nga din po yan sa mga karibal niya. Itong Yamaha Fin nga po ay matagal nang available doon sa Thailand. 2019 or 2020, hindi ko lang sure. Basta matagal na. Pero magto 2024 na lang, hindi pa rin siya dinadala dito sa Pilipinas. O mga brad, alam nyo na. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Woo! Yamaha, pabor-pabor! Pero siguro may rason din naman sila kung bakit hindi nila dinala dito sa atin. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Fin 115 Fi na mayroong 114 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, at syempre ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.9 horsepower, 7,000 RPM, 9.2 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga tayo na nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kaya tumakbo sa bilis ng 110 km per hour. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 130 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 96 kilometers per liter. At yan nga daw po ay proven by the media. So talagang napakatipid niya sa gasolina. Siguro makaamoy lang siya, tatakbo na. Ang sukat ng kanyang gulong 70/90/70 sa harap at 80/90/70 naman sa likuran. Bali ang motor nga po na ito ay mayroong dalawang variant, yung naka-mags at naka-rim. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang UBS or yung Unified Braking System na parang katulad nga po yung function niya
sa CBS Combi Brake System. Kapag piniga mo yung isa, sasabay din yung isa. Ang kanyang seat height ay may taas sa 775mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 97 kg. Hindi ganoon kabigat, hindi ganoon kagaan. Swakto lang. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So, ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din. Pero tulad nga po na sinabi ko sa panahon ngayon, hindi na problema yan. Hindi na big deal yan. Pwede mo nang palitan yan ng full LED light. So, bali yung ilaw nga po niya sa baba doon sa may signal lights, may pagkakahawig doon sa Honda Wave. Pero pagdating naman sa headlight, mas patulis yung sa Honda Wave. Pero syempre sa panahon ngayon, yung looks, second option na lang yan. Mas pinipili pa rin ng tao yung matipid sa gasolina. Ang kanyang gauge panel, syempre naka-analog na din po ito. Simple lang siyang tignan, pero makulay. As expected, hindi pa po ito nakakiles. Disusi pa din siya. Yung kanyang underseat compartment, hindi siya ganun kalaki, pero kasya yung ilang half-face na helmet. Depende sa sukat. Pero ito, kahit hindi mo nasukatin, kasyang-kasya to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So, sarapang bahagi nga po, ito ay gumagamit ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay ginamitan ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. Kaya naman pala hindi din nila sa Pilipinas. Katulad nga po na sinabi ko kanina, ang motor na ito ay mayroong dalawang variant, yung naka-rim at naka-mags. At bawat isa nga po doon ay may kanya-kanyang mga features. So ang starting price nga po doon sa naka-rim ay 40,700 Thai baht, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 64,000 pesos. At yung pinaka high-end naman na naka-mags or complete package ay may presyong 47,900 Thai baht, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 75,000 pesos. Para sa akin yung ganong presyohan niya, panalong-panalo na talaga. At kung tatanungin mo naman ako kung alin bang mas gwapo sa kanilang dalawa, Yamaha Sight or Yamaha Fin, para sa akin mas gwapo yung Yamaha Fin. No offense doon sa mga naka-Yamaha Sight, gwapo din naman yan, pero mas gwapo lang talaga yung Yamaha Fin. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.